Hello mga kagala, good afternoon. Nandito tayo ngayon sa NAIA Terminal 3 Gate 5 at papasok na nga tayo sa loob para magbayad ng tax at mag-check-in. So tara mga kagala, bago kayo pumasok sa gate nitong Terminal 3, i-ready nyo na yung inyong plane ticket kasi yun yung titignan ni Kuya Guard para makapasok tayo sa loob. So let's go! Hi sir, good afternoon. So yan si Bossy. Shout out. Thank you. So yun, after nun, tuloy-tuloy na tayo. So una natin gagawin, magbayad tayo ng travel tax. Kaya naman napili ko yung gate 5 kasi pagkapasok pa lang natin, yan na kagad yung travel tax. So dyan tayo magbabayad. I-ready nyo lang mga kagala yung inyong passport, plane ticket. Hi sir, good afternoon. So magkano po ngayon yung travel tax? Tourist ba kayo doon? Ako. 1,620 po. So yun nga mga kagala, 1,620 ang bayad sa travel tax. Ngayon nakakuha na tayo ng ticket ng travel tax. So 1,620 yung dapat yung i-ready. At after niyan, punta na tayo sa check-in counter. Nag-open na nga yung counter mga kagala. So mag-check-in na tayo, pipila tayo. Ang maganda kapag tayo, self-check-in, meron isang dedicated line papunta doon. And then, medyo madami yung mga tao ngayon. Maaga akong dumating dito sa airport 4 hours before ng actual departure. Yung advantage kapag nag-self-check-in ka na, meron dedicated line na para sa mga nag-self-check-in. And then yung sa kabila, yan, medyo madami yung, or mahaba yung pila. Tapos na tayo sa check-in counter. Ang next agenda ay pumunta na sa immigration. Kaya good luck! Hello mga kagala, finally nandito na tayo sa boarding gate at tapos na tayo sa immigration. Sa pagpasok ko sa immigration, medyo madami rin yung pila. Tapos yung mga questions sa akin, una pala, present ko yung passport kasama yung plane ticket. Yung question niya sa akin na una ay kung saan ako pupunta. Siyempre sinabi ko, ang destination ko ay Hong Kong. And then, tinanong niya ako kung anong trabaho ko. After nun, tinanong niya kung mayroon akong kasama. Sabi ko wala. And then, hiningi niya yung copy ng COE ko. So, first time na hiningi sa akin yung COE at Form 2316. Buti na lang mga kagala. Lagi ako nagre-request niyan, kaya luckily, meron ako at na-present ko sa immigration officer. So, tinignan niya lang yung detalye nun at yun na, good to go na tayo. Then, so, na-assign nga tayo mga kagala sa boarding gate 105. So, medyo malayong lakad talaga dahil pinakadulo siya nitong airport. And then, meron pa tayong natitirang 3 hours before ng ating departure. So, kita tayo mamaya sa Hong Kong. So yun mga kagala, nalipat tayo ng boarding gate. So advice ko lang na lagi tayong attentive sa pakikinig ng mga announcement para alam natin kung anong border gate yung pupuntahan natin. So kaka-announce nga lang, nalilipat tayo sa boarding gate 101 from boarding gate 105. Yes, just stow your hand luggage. Yun mga kagala, after 5 years, nakabalik tayo dito sa Hong Kong. Ngayon, papunta na tayo ng immigration. Sundan lang natin yung mga nauna sa atin. Nakalagpas na tayo ng immigration Hong Kong at lumabas na rin ako sa custom. Wala naman ako dineclare. So ngayon, ang agenda mga kagala ay maghanap ng ATM machine. Doon tayo magwi-withdraw para meron tayong, actually may pera na ako galing Philippines. May nakuha na akong Hong Kong dollar doon. Hanap tayo ng bibilhan ng SIM card and then proceed na tayo dun sa sakayan ng tren papunta sa Hong Kong City. Kung saan tayo mag-check-in. So finally mga kagala, naka-withdraw na tayo ng pera at ang withdraw ko nga ay 1,000 Hong Kong dollar. So ang ginamit ko yung BDO sa atin, okay naman, tinatanggap dito sa Bank of China. So ngayon, maghahanap na tayo kung saan tayo makakabili ng SIM card. So nakabili na ako ng SIM card mga kagala sa 7-Eleven. Merong 7-Eleven dito.
Hindi kasi ako nakabili ng SIM card via Klook dahil nung nag-try ako mag-book, mahina yung internet, hindi naging successful. And then the following day, hindi na siya ino-honor. Dapat kasi 2 days before ng arrival mo dito sa Hong Kong, dapat nakapag-book ka na ng SIM card. So ngayon, pupunta na tayo sa bilihan ng Octopus card. Bibili na tayo ngayon ng Octopus card. By the way, andun lang yung 7-Eleven. Tapos ito lang yung Octopus card na pila. Yan, diyan tayo bibili ngayon ng card para meron tayong, yun yung gagawin nating pamasahe, pasakay ng bus at saka sa mga train. Finally, nakabili na tayo ng Octopus card at pupunta na tayo ngayon sa station ng bus para sumakay ng bus, syempre, papunta ng city. Yung hahanapin natin ay City Flyer A21. Dahil nagtitipid nga tayo, hindi na tayo sasakay nung train papunta doon. Hanggang 12 midnight naman yung pag-check-in doon sa hotel. So let's go mga kagala, samahan nyo ako sa biyahe natin papunta sa city. To the city, ito yung hahanapin natin mga kagala. So pupunta tayo doon para sumakay ng bus. So, sundan lang natin to mga kagala. Ayan o, nakalagay naman A21, yung nasa gitna. So, tara, dito tayo pupunta. Ito itsura mga kagala nung bus na sasakyan natin. At yun naman o, nakikita ko na yung A21 at sana umabot tayo. Nakatuwa siya kasi double-decker bus pala ito mga kagala. So, ito yung itsura ng bus nila dito. So, akyat tayo sa taas para mas maganda yung view. So dito tayo mag-stay. Diba ang ganda ng bus nila. Yan mga kagala, nakaabot ako. Sakto pag akyat ko, umandar na. Parang ako na hinintay. Ang saya naman. Tapos bababa tayo ng Chimchatsu Station. Mapapansin nyo mga kagala, mayroong patungan ng bus. So relaxing talaga ang pagsakay dito sa City Flyer bus. No? Tapos yan, ang ganda nung daanan nila dito, malawak. Yan yung airport. Yung gusto ko sa bus na pamakagal, meron pang wifi. Tapos ito, yung higaan. Very perfect talaga. Masarap. Eh, dahil hindi ko pa nagagamit yung SIM card, I mean, hindi ko pa na-insert yung SIM card. Kaya, trinay ko kung may free wifi. And good for 30 minutes. So maganda dito mga kagala, mayroong monitor kung saan makikita mo yung mga luggage mo. At nasa second floor kanilang bus. Yan, baba tayo. Kaya meron lagayan ng luggage mga kagala. So yan, bababa na tayo. So pagkababa natin mga kagala, lalakad lang tayo kasi nandito na yung Chongqing Mansion. So ito na kagad ang hotel natin. Yun yung advantage. Kaya gusto ko rin mag bus. Number 14 yung bus stop niya. Mula pagkababa natin ng bus, wala pang 2 minutes, andito na tayo sa may Chongqing Mansion. So ito yung Chongqing Mansion. Hindi ko na alam kung nakikita nyo. Dito tayo mag-i-stay sa Chongqing Mansion. Nakarating na tayo dito sa room natin. 1709. So yan. Kapasok ng kwarto mga kagala, ito na kagad yung kama, tapos ito yung bag ko. And then may AC naman, yan, naririnig nyo. Plus may electric pan pa. And then may TV. So sa Hong Kong, huwag kayo mabibigla kasi talagang maliit ang mga kwarto. And then may mirror at sa likod, dyan na yung comfort room. So meron namang shower. Yan, meron tayong hot shower. Malakas naman ng tubig. And then malakas naman yung tubig pag pinaplush. And then in fairness, malinis naman, hindi siya mabaho.
Maliit lang talaga, pero ganun talaga ang mga room dito sa Hong Kong. So, mga kagala, so after ko mag-check-in, kain muna dito sa McDo. Then, bumili ako ng Agnes Original Combo Meal worth 48.50 HKD in Philippine Peso. Dapat din na kino-convert eh. So, 370 plus. So, ito yung ating bill. Yan. So, ito yung itsura niya, mga kagala. Yan. And then, my fries, and then, Coke. So, after nito, babalik tayo sa hotel para matulog at kinabukasan, samahan nyo ako sa panibagong adventure at abangan nyo kung ano ang mga pupuntahan ko dito sa Hong Kong.